Isang nakakagulat na pangyayari para kay Hope ang makita ang ama at mga magulang niyang mismong sumalubong sa kanya sa airport. Nasanay siyang tuwing uuwi mula London ay driver at mga bodyguard lang ang sumusundo sa kanya. "Hi Mom, hi Dad." Masayang bati niya at saka sinalubong ng yakap ang mga ito. "Akala ko hindi niyo ako susunduin." Ngumiti ang ina niya. "Sinadya talaga namin ni Daddy mo na sunduin ka. May pupuntahan kasi tayo, iha. And don't worry about your outfit because we came prepared." Mas lalong nanibago ang dalaga sa pakikitungo ng ina. Hindi naman kasi siya sanay sa atensyong binibigay ng kanyang mga magulang at lalo na palaging busy ang mga ito sa kani-kanilang trabaho. Nauna nang hinatid ng mga bodyguards nila ang mga gamit ni Hope sa mansyon ng mga magulang nito. Sumaglit sila sa isang cafe para bumili ng maiinom nila at doon na rin nagpalit ng damit si Hope. Bagamat nagtataka dahil mahabang puting bestida ang binigay, ay hindi na lang siya nagtanong. Bumalik rin siya kaagad sa table nila at nang makaupo ay kaagad namang pumunta ang mommy niya sa likuran. "I'm gonna fix your hair, iha. Stay still." Saad ng ina. "What's the occasion, Mom?" Nagtataka pa ring tanong ni Hope. Hindi muna nagsalita ang ina hanggang sa matapos niya ang pag-aayos ng buhok nito. Nakangiti ang inang humarap kay Hope. "Anak, don't overreact, okay?" Excited na sabi ng ina. "But since nasabi mo naman last time na wala kang boyfriend, your dad and I decided to arrange your wedding." "What?" Halos pasigaw na sabi ni Hope. "No! Bakit naman?" Napahilot siya ng sentido. Ilang minuto pa niyang pinakalma ang sarili. Hindi gaanong maproseso ng utak niya ang isiniwalat ng ina. "When is the wedding? And when will I meet the guy?" "Pupunta na tayo sa simbahan pagkatapos nito, anak. We don't have much time planning so everything is a rush." Sagot naman ng ina. "I am getting married to a man na hindi ko kilala?" Sigaw niya. Nagtinginan ang mga taong nakapaligid sa kanila. Ang daddy naman ni Hope ay sumagot. "Kilala na naman namin siya, anak. Hindi ka naman ipagkakatiwala sa kung sino-sino lang." "What's in it for me?" "For one, he is an heir of a business tycoon, so you will have all the money you would want. He said you two can negotiate after the wedding, kaya kayong dalawa pa rin ang bahala sa setup niyo pagkatapos ng kasal. I think magiging mas maganda rin ito para sa business natin." Muling sagot ng ama. "And if I back out?" Kinakabahang tanong ni Hope. "Well, malaki ang impluwensya ng pamilya niya. They could simply let us pass and drive us out of our business." Tinimbang muna ni Hope ang mga pangyayari. Alam niya kung gaano kamahal ng mga magulang niya ang negosyo nila. Halos ibuhos na nila ang buong buhay nila para dito. Ayaw naman niyang mawala ang mga yon sa mga magulang. "Pag-uusapan pa rin namin ang magiging buhay mag-asawa namin, di ba?" Kinakabahang tanong niya. Tumango ang ama. "Yes, nakausap na namin ang papakasalan mo. Sisiguraduhin niya raw na maayos sa magiging buhay mo sa kanya." Sa huli, wala ring nagawa si Hope, kung hindi ang pumayag. Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso na sila sa simbahan. Hindi pa lubos maisip ni Hope na kani-kanina lamang ay masaya pa siyang nakauwi ng Pilipinas. Nang makarating sa simbahan, sinabihan siya ng mga magulang na mauna na muna dahil sila naman ang mag-aayos. Kinakabahang sumilip sa loob si Hope dahil nag-aayos pa lang ang event organizer at nakabukas pa ang malaking pinto ng simbahan. Sinilip niya ang loob ng simbahan at nakita ang isang lalaking nakaputi. "Excuse me po," bati niya sa isang bisitang dumaan. "Nasaan ang groom?" Tinuro ng babae ang nakita niyang nakaputi kanina. "Ayun o, si Don Juan." Tinitigan ng mabuti ni Hope ang itsura ng lalaki. At halos nanlungo siya rito. Pandak, wala nang buhok sa gitna ng ulo, maitim at mataba. Napakura pa siya ng ilang beses para siguraduhin iyon nga ang tinuro ng babae. Unti-unting umatras si Hope. Hinanap ng mga mata niya ang mga magulang ngunit hindi niya makita ang mga ito. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kalsada hanggang sa nakahanap siya ng taxi. Nagpahatid siya sa mansyon ng mga magulang at laking tuwa niya na makitang wala na ang mga ito doon. Nakalagay pa rin sa sala ang mga gamit niya kaya nagmamadali siyang nagtungo sa dating kwarto niya at nagpalit ng gamit.
Nagsuot siya ng itim na t-shirt at itim na pantalon at saka pinaresa ng itim na face mask para itago ang mukha. Naalala naman niya ang bahay ng kaibigan na malapit sa probinsya, kaya naisipan niyang pumaroon muna. Nagmadali siyang umalis at baka maabutan siya ng mga magulang niya. I-deactivate niya muna ang SIM cards niya para hindi siya makontak ng kahit sino sa kanila. Nagbus na lang si Hope papunta sa probinsya at baka matrace pa siya ng mga magulang kung sakaling gamitin niya ang isa sa mga kotse nila. Wala na siyang inaksayang oras at nagmamadaling umalis. Laking gulat naman ni Jess nang makita si Hope na kumakatok sa gate niya at may hawak na malaking maleta. "Girl, what are you doing here?" Tanong niya habang sinalubong si Hope. "May extra space ka ba? Pwedeng makitira dito." Tumango ang kaibigan kahit mukhang nagtataka pa rin kung bakit naroon si Hope. Sinamahan niya ang kaibigan hanggang sa loob ng bahay nito. "What are you doing here? At kailan ka pa nakauwi? Akala ko nasa Amerika ka." Nalumo si Hope nang maalala kung anong nangyari. "Kasal ko dapat ngayon." Saad niya. "What? Bakit nandito ka? At saka sino yung lalaki?" "Hindi ko kilala, pero ayaw ko sa kanya. Ang pangit-pangit niya." Naiiyak na sagot ni Hope. "Hindi ako makapaniwalang sa ganong tao ko ipagkakatiwala ng mommy at daddy ko." Mukhang nagtataka pa rin ang kaibigan ni Hope. "Girl, enlighten me. Hindi ko magets kung anong pinagsasasabi mo." Pinakalma muna ni Hope ang sarili. Huminga siya ng malalim ng ilang beses bago nagkwento. "Ganito kasi yan, Jess. I graduated last month and gusto kong magbakasyon muna dito sa Pilipinas bago ako maghanap ng trabaho doon. Mom and Dad were very excited when they found out I was coming home." "Kailan pa na-excite ang mga magulang mo sa'yo?" Prangkang tanong ng mga kaibigan. "Kaya nga, I should have just took that as a warning sign. They made me dress up at saka inayusan ako ng mommy. And after that, they told me I was getting married. Pagdating ko sa simbahan, I saw my groom. Ang pangit niya, Jess. Mukha siyang kaidaran lang ng mommy at daddy. How could they trust him?" Naiiling na lang si Jess sa ginawa ng kaibigan. Hinaplos niya ang likod dito para tulungang kumalma. "Alright, Hope, you can stay here as long as you want. But I will be leaving for next month." Saad ni Jess. Tumango naman si Hope. "Thank you, Jess. Hindi ako nagkamaling dito ako pumunta." "Of course. What are friends for? Pero girl, paano mo bubuhayin ang sarili mo niyan?" Parang binuhusan ng mapagtantong puro damit lang ang laman ng kanyang bag. Nasa hand carry bag niya ang mga papeles at importanteng ID niya at hindi naman siya pwedeng umuwi ng basta-basta. "Poproblemahin ko na lang siguro yan sa ibang pagkakataon." Parang naghihinang sambit niya. "Hindi ko kayang isabayan sa stress ko ngayong araw." "Nakakapanghina itong nangyari sa akin, Jess." Tumango ang kaibigan. "Sige, kakatapos ko lang namang magluto. Kumain ka muna sa kusina at aayusin ko magiging kwarto mo." "I will help you." Saad ni Hope. "Nakakahiya naman kung aabalahin pa kita sa ganoong paraan." Tumutol ka agad si Jess. "Ano ka ba? Parang hindi naman tayo magkaibigan, no? Ayos lang sa akin, Hope. Kumain ka na para makapagpahinga ka na rin agad." Wala naman ang nagawa si Hope dahil paniguradong mas mauubos pa ang energy niya kung sakaling makikipagtalo pa siya dito. Nagtungo siya sa kusina at saka kumain. Pagkatapos ay naglinis doon. Sumunod naman si Jess sa kanya. "Oh, tapos na ako sa kwarto mo. Pwede ka nang magpahinga muna. For sure, pagod na pagod ka." Tumango si Hope. Hindi pa siya nakapagpapahinga mula nung makalabas siya ng airport. Nagpalit siya at saka dumiretsyong matulog. Dahil sa patong-patong na pinoproblema at jet lag, nakatulog din siya kaagad. Samantalang sa simbahan, pagkaalis at pagkaalis niya ay pagdating naman ni Ali Monteverde, ang lalaking papakasalan sana agad ni Hope. Pumasok siya sa simbahan at nakita si Don Juan. "Good day, Don Juan." Bati niya rito. Ngumiti naman si Don sa kanya. "Ikaw ba ang susunod na ikakasal?" Tumango si Ali. "Yeah, I am just waiting for my bride to come here." Dumating naman ang mga magulang ni Hope. Nakangiti pa sila habang naglalakad papunta kay Ali. "Have you met my daughter, Ali?" Tanong ng ama ng dalaga. Kumunot naman ang noo ni Ali. "Hindi pa po, sir. Why? Is she here already?"
Iginala ng mga magulang ni Hope ang paningin sa paligid. Nagbabaka sakaling makita ang anak, ngunit hindi nila ito mahagilap. Nagsimula na silang mataranta na kahit anino ni Hope ay hindi nila makita. Lumabas ang mag-asawa at hinanap sa labas ang anak nila. Ngunit ng panahong yun ay wala na si Hope. Bumalik sila sa loob kung nasaan si Ali. "Iho, sigurado ka bang hindi mo pa nakikita ang anak namin?" Tanong ng mommy ni Hope. Tumango naman ang binata. "I just got here." "Bakit? Nawawala ba siya?" Unti-unting tumango ang ginang. "Hindi dapat natin siya iniwang mag-isa rito." "Oh my goodness! Did she just ditch us?" Kumunot ang noo ni Ali. "Tita, alam mong napaka-importante sa akin ng kasal na to. I needed to get married before the year ends para ipamana sa akin ni Daddy ng tuluyan ang mga ari-arian niya." Tumango naman ang Daddy ni Hope. "We know, Iho. Hindi lang namin akalain na magagawa sa amin ni Hope ito." Napahilot ng sentido si Ali. "Can I at least look at her picture? Baka nakita ko na pala siya." Nilabas naman ng ama ni Hope ang graduation picture nito at inabot kay Ali. Lumabas silang tatlo sa simbahan dahil magsisimula na ang seremonya ng kasal ni Don Juan. Tinitigang mabuti ni Ali ang litrato ni Hope. Nilabas pa niya ang cellphone niya para iskan ito sa cellphone niya at saka sinave. May kakaibang nararamdaman si Ali na makita ang magandang mukha ni Hope. Hindi niya ito maipaliwanag. Ngunit kinumbinsi niya na lamang ang sarili niyang galit siya dito. "I have a meeting later. Let me know if nahanap na siya. My assistant will talk to the parish church and have them reschedule the wedding." Utos ni Ali at saka binalik ang litrato. Kaagad namang umuwi ang mga magulang ni Hope at nakita ang puting bestida ng dalagang nakakalat sa kwarto niya. Nawawala na rin ang maletang dala niya, kaya alam na kaagad nilang naglayas ang dalaga. Tinawagan nila si Ali para ipaalam ang nangyari. Sa kabilang linya naman, dahil sa sobrang galit sa nangyari ay naibato ni Ali ang kanyang cellphone. Nanigas ang katawan ng sekretary niyang nakasaksi ng pangyayari. Hinablot ni Ali ang litrato ni Hope at saka ito tinitigan. "I will find you, woman." Pagkausap niya rito. Kahit nagalit si Ali sa nangyari, parang hindi niya magawang magalit lalo na kapag nakikita niya ang litrato ni Hope. Pakiramdam niya ay nanlalambot ang mga tuhod niya lalo na kapag nakatingin siya sa mga mata ng dalaga. Kinapa niya ang dibdib at naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Hanggang sa tuluyang dumilim ay hindi na nila nahahanap si Hope. Inakala nilang lahat na lilitaw rin ang dalaga makalipas lamang ang ilang araw, ngunit lumipas ang ilang linggo ay hindi talaga nahanap si Hope. Pwede rin namang maghanap ng iba pang mapapakasalan si Ali, ngunit walang ni isang pumayag sa kanya. Inausapan ng binata ang kaibigan niyang imbestigador upang mahanap ang dalaga, ngunit hindi sila sinwerte. Si Hope naman ay tuluyan ng nagtago sa bahay ni Jess. Dumating ang araw ng alis ng kaibigan at tuluyan na ring ipinagkatiwala ni Jess ang bahay sa kanya. Sa loob ng ilang araw ay sinubukan ni Hope na maghanap ng maayos na trabaho para matustusan ang sarili. Ngunit hindi rin siya pinapalad. Nang nawala si Jess ay sigurado na siyang wala nang magandang mangyayari sa buhay niya kung sakaling wala pa siyang trabaho. Lumuwas siya pabalik sa syudad at doon naghanap ng job openings. Sa malas nga lang niya, kahit na may Latin honors pa siya sa prestihiyosong paaralan mula sa ibang bansa, ay wala siyang hawak na katunayan. Lahat ng gamit niya, pati na ang diploma ay naiwan sa bahay ng mga magulang. Dahil na rin mataas ang qualifications para makahanap ng trabaho ay walang ni isang napasok si Hope. Pagkaluwas niya sa syudad, tumuloy siya sa nirerentahang lugar. Mabuti na lang kahit papano ay may natitira pa siyang pera. Naghanap siya kaagad ng trabaho. Hanggang sa nakita niya ang mga nakapaskil sa bulletin board ng palengke ang ilang opening. Hinanap niya ang pinakabago para masigurong may bakante pa. Ngunit iisa lang ang nakikita niya. Merong naghahanap ng janitress sa isang kumpanya. Ayaw pa sana si Hope, pero nawawala na siya ng pag-asa kaya tumuloy na rin siya rito. Hinanap niya ang address ng kumpanya at saka dumiretso doon. Medyo strikto pa ang wardya pagdating sa pagpapapasok. Ayaw pa sana nilang papasukin si Hope pero may nakasabay siyang isang gwapong lalaki. "What is this commotion?" Tanong ng gwapong lalaki. "Good morning po, sir." Bati ng gwardiya sa kanya. Gusto niya raw pong mag-apply ng trabaho pero wala namang nakaset na schedule. "Janitress lang ang papasukin ko. Bakit kailangan ko pa kasi ng schedule para sa interview?" Pagmamatigas naman ni Hope. "Let her in. Come with me." Malamig na sabi ng lalaki.
Sumunod si Hope sa pagpasok niya. Pinindot ng lalaki ang pinakamataas na floor sa elevator, kaya alam na kaagad ni Hope na mataas ang posisyon ng lalaki. Hindi siya nagsalita, pero naging mapagmatsyag siya. Palihim niyang sinulyapan ng lalaki at parang hindi makapaniwala sa kagwapuhan nito. Mas matangkad ang lalaki kesa kay Hope. Parang may lahi siyang taga-ibang bansa dahil sa itsura nito, at postura pa lang ay malalaman mo nang mayaman siya. Come, saad ng lalaki kaya sumunod kaagad si Hope. Kahit natipid magsalita ang lalaki, ang sarap pa rin pakinggan ng baritonong boses niya. Maupo ka. Utos ng lalaki kaya ginawa kaagad ni Hope. What is your name? Hindi mapakali si Hope, lalo na titig sa kanyang lalaki. Hope Santillan, sagot ng dalaga, habang sinusubukang wag mabulol. And you want to be a janitress here? Tumango si Hope. Magsasalita pa sana siya nang pumasok ang lalaking nakasuot din ng itim na suit. Ali, hindi ko pa rin siya nahahanap. Naputol ang sasabihin nito na makita si Hope na nakaupo sa tapat ni Ali. Hindi naman siya nakapagsalita kaagad, lalo na noong nilagay ni Ali ang hintuturo nito sa bibig niya. Ngumiti lang ang lalaki at unti-unting umatras saka naupo sa gilid. Anyway, Hope, nasabi mo naman sa akin kaninang janitress ang papasukan mo. May mataas rin ba kayong qualifications para sa pagiging janitress? Prangkang tanong ni Hope. Kailangan bang cum laude ka? Natawa si Ali sa sinabi niya. No, as long as you can do your job, I am fine with that. You are hired. You can start by Monday and dito ka sa opisina ko maglilinis. Hindi pwedeng bukas? Tanong ni Hope. Nasa isip kasi niyang kapag mas maaga siyang magsimula ay mas maaga rin siyang mapapaswelduhan. Nagkibit balikat naman si Ali at binigyan siya ng isang blankong papel. Kung gusto mo rin namang magsimula bukas, then you can start tomorrow. Pakisulat na lang dito lahat ng details mo, so my secretary could add your name in the list of the employees. Nilagay ni Hope ang kinakailangang detalye bago siya umalis. Nang masigurong wala na si Hope, lumapit naman sa lamesa ang kaibigang investigador ni Ali sa lamesa nito. Hindi ba't siya yung pinapahanap mo sa akin? Naguguluhang tanong niya. Yeah, that's her. Alright. Nakangising saad ni Ali habang pinagmamasdan ng papel na iniwan ni Hope. Ang tagal ko siyang hinahanap and she just showed up. Parang naiinis na singhal ng lalaki. Pinaglolo ko ba ako ng babaeng yun? Tumawa lang si Ali. And that, my friend, is a sign that you are not doing a good job. Whatever. Tapos na ang trabaho ko sa'yo. Inis na sambit ng kaibigan at saka umalis. Hindi maipaliwanag ni Ali ang nararamdaman, lalo na nang kausap na niya si Hope. Sinubukan niyang maging malamig sa babae, ngunit parang may pumipigil sa kanya. Ipinagsawalang bahala na lang niya ang nararamdaman at tinawagan ang mga magulang ng babae upang ipaalam ang nangyari. Hello, iho. Napatawag ka. Bungad ng ina ni Hope. Tita, I found your daughter. And guess what? Oh my God, iho! Really? Where is she? You could never guess. She is applying as a janitress in my company. What? Janitress? Iho, imposible yan. Hindi marunong ang anak kong maglinis. Hindi niya ba ako kilala? Tanong ulit ni Ali. She seemed not to know. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ina ni Hope sa kabilang linya. We did not tell her because we wanted to surprise her. Hindi ko naman akalaing tayo ang gugulatin niya. I have a plan, tita. Saad ni Ali habang umiikot sa swivel chair niya. Kung papayag po kayo, huwag muna nating sabihing ako ang ikakasal dapat sa kanya. Please, do not harm my daughter, iho. Saad naman ng ina ng dalaga. Tita, I will make your daughter fall in love with me, so she cannot run away the second time. Matagal na hindi sumagot ang ina ng dalaga. Just make sure that she's safe, iho. Please, always update us about her. I am worried. She will be safe with me, tita. Do not worry. Pinatay na niya ang tawag at tinitigan ulit ang papel na sinulatan ni Hope. Sinave niya sa cellphone niya ang number ng dalaga at saka tumuloy sa meeting niya. Napangiti na lang siya mag-isa habang nilalatag sa isip niya ang plano. Samantalang si Hope naman ay kaagad ding bumalik sa apartment niya. Hindi pa niya gaanong natatanggap na sa ilang taong pagpapakahirap niya sa ibang bansa
ay babagsak siyang janitress dahil lamang sa kapabayaan ng mga magulang niya. Nasa isip na lamang niya na maghahanap siya ng trabahong mas akma sa kurso niya kapag nakapag-ipon na siya. Hanggang ngayon na hindi pa rin niya makumbinsi ang sarili na bumalik sa poder ng mga magulang. Alam kasi ni Hope na galit ang mga ito sa kanya. At bukod pa doon ay baka pilitin ulit siyang magpakasal. Sorry, Mom, Dad, bulong niya. Pero hindi ako magpapakasal sa taong yun. Napangiwi pa rin sa tuwing naiisip ang itsura ni Don Juan habang nasa simbahan sila. Kahit pa nung una ay nagustuhan talaga ni Hope ang kondisyon ng pagpapakasal, hindi niya makita ang sariling tinatawag na asawa ang lalaking kanyang nakita. Mabuti sana kung kamukha ni Ali ang ipapakasal sa akin. Bulong ulit ni Hope habang iniisip ang kanyang bagong boss. Halos hindi na mawala sa isip niya ang lalaki magbuhat ng makauwi siya. Ang akala ni Hope ay sa mga international na pelikula lang siya makakakita ng ganoon kagwapong boss sa isang kumpanya. Madalas kasi ay matatanda ang nakikita niya, nakasosyo ng mga magulang niya dati. Samantalang si Ali ay mukhang kaedaran lamang ni Hope. Wala rin namang ibang ginawa ang dalaga kung hindi ang magpahinga para makapaghanda sa trabaho niya. Kinabukasan, sinalubong na siya ng guard na may hawak na ID. Wala pa itong litrato kaya kailangan pang ayusin yun ng dalaga. Nakapagtataka lamang para sa kanya na kailangan pa niya ng ID, samantalang maglilinis lang naman siya ng opisina ni Ali. Pagkakuha ng ID, sinamahan siya ng gwardya para kunin ang mga gamit niya at saka siya dumiretso sa opisina ni Ali. Nadatnan niya roon si Ali na sinisigawan ang mga tauhan niya. Hindi muna siya nagpakita sa lalaki at baka madamay lang siya sa galit nito. Nagsimula ng kabahan si Hope dahil hindi siya sanay na nasisigawan kagaya ng pagsigaw ni Ali. Diyos ko, wag naman sana akong pumalpak. Baka umiyak lang ako sa harapan niya kung sakali. Pulong ni Hope sa sarili. Ulitin niyo yan. Siguraduhin yung maayos na yan pagbalik sa akin. Get out of my office. Nagmamadaling lumabas ang dalawang empleyado at saka sumigaw ulit si Ali. Stop! Where are you? Nang walang sumagot ay nagsimulang magsalita mag-isa si Ali. Ano ba namang klaseng sekretarya to? She is always late. Kung may mahanap lang sana akong bago, hindi ako magdadalawang isip na palitan ka. Kahit na kinakabahan si Hope dahil halatang galit si Ali, kinumbinsi niya ang sariling kumatok. Tumikhim rin siya upang ipaalam sa lalaki ang presensya niya. Sinalubong siya ng mga salubong na kilay at masamang titig ni Ali. Doon pa lamang ay parang mangangatog na ang tuhod niya sa kaba. Good morning po, sir. Nauutal na bati ni Hope. Kaagad namang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ali. Sumilay ang ngiti sa labi niya at tumayo pa para batiin si Hope. Good morning! Akala ko hindi ka seryoso nung sabihin mong ngayon ka magsisimula. Kinakabahang tumawa si Hope. Napansin naman kaagad ni Ali ang inasta ng dalaga. Are you okay, Hope? Tanong muli ni Ali. You look nervous. Huwag kang matakot Maglilinis ka lang naman dito. Nakakatakot po pala kayo magalit. Nagtatapang-tapangang sagot niya. Ngunit hindi niya magawang makatingin sa mata ng lalaki. Yun ba? Huwag kang mag-alala, Hope. Hindi naman ako basta-basta nagagalit ng ganon. They were just too much. Hindi sila matututo kung hindi pa sila papagalitan. By the way, just call me Ali. Mukhang mabait naman sa kanyang lalaki kaya naman nakahinga kaagad siya ng maluwag. Tiningnan niya muna ang kabuuang opisina ng lalaki. Nang mapansin ang ginagawa ng babae, tumayo ulit si Ali mula sa swivel chair niya at nilapitan si Hope. Ipapakita ko muna sa iyo ang kabuuan ng lugar para hindi ka mahirapan. Saan niya? Napangiti naman si Hope sa kabaitan ni Ali. Nakaalalay pa sa likuran niya ang lalaki habang iginagala siya. You will most likely see me here. Turo niya sa malaking lamesa kung saan siya in-interview noon. I spent most of my time in my office at minsan dito na rin ako natutulog. Pumunta sila sa isang maliit na silid. Merong kama roon at saka isa pang pintuan at cabinet. This is my place. Natutulog ako rito kapag loaded ako sa trabaho. You do not need to clean that much in here kasi nagagamit ko naman at nililinisan ko na rin. Tahimik lang na tumatango si Hope pero sa isip niya, isinasa ulo na niya ang lahat para hindi siya magkamali. Dinala rin siya ng lalaki sa mini library at mini conference room nito
Pagkatapos ng paglilibot nila sa kabuuan ng opisina ni Ali, sakto namang pagdating ni Cha, ang sekretary ng binata. Kaagad namang napansin ni Hope ang mabilis na pag-iiba ng ekspresyon ng lalaki. Nagkasalubong ang kilay niya at nandilim ang paningin niya. "Bakit ngayon ka lang? Late ka na naman?" Nag-peace sign lang si Cha. "Sorry sir, traffic eh." "Eh di dapat inagahan mo. Kasalanan ko bang traffic?" Bumalik si Ali sa kanyang upuan at si Cha naman ay tumabi kay Hope. "Sinisisi ba kita?" Pabulong na pagmamaktol ni Cha. "That was funny." Bulong din ni Hope, kaya kinindatan siya ni Cha. "Alam niyo bang naririnig ko kayong dalawa?" Masungit na tanong ni Ali. "Cha, ipagtimpla mo na ako ng kape at ikuha ng sandwich sa ibaba. Bilisan mo." "Ito na, boss." Mataray na sagot ni Cha. "Kaya ka single dahil ang sungit-sungit mo." Kahit papaano naman ay gumanang loob ni Hope. Kung nagagawa ni Cha na magsungit sa boss nila, ay ibig sabihin ay hindi ganoon kasungit si Ali. Nagulat lamang siya sa huling sinabi ni Cha. Sino naman ang mag-aakalang single ang isang katulad ni Ali, gayong napakagwapo niya? Iniisip na lang ni Hope na baka workaholic ang lalaki kaya hindi pa ito nagkakaroon ng oras para sa mga babae. "Hope dear," tawag sa kanya ng lalaki. Kapansin-pansin ang pagiging malambot ng boses. "Pwede ka nang magsimula sa library. Medyo matagal ko na kasing hindi nagagamit kaya paniguradong maalikabok na ang mga libro ko doon." Tumango lamang si Hope at dinala ang mga gamit niya panlinis sa library ng lalaki. Una niyang napansin ang mga nakakalat na mga file at folder ng lalaki. Tinitigan niya ang mga ito at napansin ang mga importanteng dokumentong mga ito. Inayos niya ito sa paraan ng pag-aayos niya sa mga dokumento ng ama. Noong bata pa kasi si Hope ay may maliit ding opisina ang ama niya sa bahay nila. Tuwing gusto niyang makabonding ang ama ay inuutusan siya nitong mag-ayos ng mga papeles sa trabaho niya. Dahil likas kay Hope na mabagal siya kumilos, inabot pa siya ng lampas kalahating oras para ayusin lahat. Napansin naman niya na magulo ang pagkakaayos ng mga libro sa bookshelf ng lalaki, kaya ito ang sinunod niya. Namamangha pa siya dahil ang ilang libro ay mga nagamit niya rin sa pag-aaral sa ibang bansa. Inisa-isa niyang tanggalin mula sa shelf ang mga ito bago punasan at linisin. Nagtataka naman si Ali kung bakit ilang oras na si Hope sa mini library niya at hindi pa rin ito tapos. Nang mapirmahan at mabasa ang lahat ng dokumento, naisipan niyang silipin kung kumusta na ang dalaga. Nadatnan niya si Hope na nakatayo sa mini ladder at inaayos ang top shelf niya. Namangha rin siya dahil nakaayos na yun ayon sa kategorya ng mga libro at magkakasunod-sunod pa ayon sa alpabeto. Nakatalikod sa kanya si Hope kaya hindi niya napansin ang pagdating nito. Nagdahan-dahan si Ali na lumapit sa likod ni Hope para gulatin ito dahil sobrang nakatuon ang atensyon nito. "Boo!" Panggulat ni Ali. "Ay, kabayo ka!" Malakas na sigaw ni Hope at muntikan nang mahulog sa maliit na hagdan. Mabuti na lang at nahawakan ni Ali ang likod niya. "Be careful, dear," bulong ni Ali. "Hala, hindi naman ako mahuhulog kung hindi mo ako sinisindak." Tumawa si Ali. "It's already 11:30. Saan ka kakain?" Nanlaki ang mga mata ni Hope. "Hala, naiwan ko sa apartment ko yung niluto kong baon ko. Pwede bang umuwi at bumalik na lang ako mamaya?" Nagkibit-balikat naman si Ali. "Mag-o-order ako sa ibaba ng pagkain. Ipapahatid ko na lang dito. Gusto mo bang makisabay na lang ng kakainin mo?" Umiling naman si Hope. "Ano naman po yung perang ipambibili ko? Mahal yata yung mga pagkain dun eh." Mahinang tumawa si Ali. "Huwag ka nang mag-alala, dear. Ako naman ang magbabayad." "Talaga?" Sumagi naman sa isip ni Hope na yung mga naiwan niya sa apartment niya ay pwede niyang kainin mamayang gabi at makakatipid pa siya. "Yes," sagot naman ni Ali. "Come on, kain na tayo. I have a meeting later so I cannot join you for lunch if ever." Nagtungo sila sa mini-conference room niya dahil mas malaki ang lamesa roon kumpara sa personal na lamesa ni Ali. Tumawag ang lalaki sa tauhan niyang nasa ibaba. Tinapunan niya ng tingin si Hope na prenting nakaupo lang doon. "What would you like?" Tanong ng binata sa kanya. "Rice meal sana, pero kahit ano na lang ang bilhin mo. Libre mo naman eh." "Got that. Ulam." "Ikaw na rin ang bahala." Nahihiyang tugon ni Hope. Pagkatapos mag-order ng lalaki, umupo siya sa katapat na upuan ni Hope. Tinitigan niyang mabuti ang dalaga. "Hey,
Tawag ng dalaga sa kanya. "What is it?" Tanong naman ni Ali. "Ganito ka ba kabait sa lahat ng mga employees mo?" Ngumiti si Ali. "Bakit mo naman na itatanong?" Kasi kaninang umaga, akala ko sobrang nakakatakot at masungit ka. Nagkamali pala ako." "Well dear, that proves the first impressions that not always last. Besides, ang ganda ng ginawa mo sa library ko, kaya deserve mo rin naman to." Tumango si Hope. "Medyo magulo kasi nung naunang pagkakaayos nito. Imbis na magbabasa ka na lang ay mahihirapan ka pang hanapin ang gusto mong libro." "That is so true." Sang-ayon naman ni Ali. "Minsan nga ay nawawala na ako ng ganang magbasa dahil hindi ko agad nahahanap ang gusto kong libro." "Sana hindi mo na ulit problemahin yan." Nakangiting saad ni Hope. "Para sa akin kasi, mas magandang maayos din ang kalagayan ng pag-iisip ng isang tao bago siya magsimulang magbasa." "Exactly." Sagot naman ni Ali. Sakto namang dumating ang pagkain nila. Hindi gaanong pamilyar ang pagkain kay Hope. "Ano yan?" Tanong niya na nakalagay sa maliit na palayok. "Kare-kare. Bakit hindi mo alam?" "Hindi pa ako nakakatikim yan. Madalas kasi adobo, sinigang, o di kaya lechon kawali lang ang niluluto nila sa bahay." Nagsasabi ng totoo si Hope. Hindi mahilig ang mga magulang niya sa pagkaing Pinoy, kaya madalas ay foreign cuisines ang niluluto sa bahay niya. Nang lumipat naman siya sa ibang bansa, ay puro East Asian cuisines ang kinakain niya. "Tikman mo, masarap yan." Naglagay ng kaunti si Hope sa pagkain niya at saka tinikman yun. Noong una ay nagustuhan pa niya, pero hindi niya alam na merong peanut butter ang kare-kare. Isa yun sa mga malalang allergy niya, at ang mas malala pa ay hindi niya kaagad yun napansin. Nang maubos ay saka lang niya napansin ang mga butlig-butlig na namumula sa braso niya, at kasunod ay ang paninikit ng dibdib niya. "Sir Ali, ano po yung sahog ng kare-kare?" Natatarantang tanong niya. Pork belly, eggplant." "Iyong sauce?" "Peanut butter." "Can't breathe." Naluluhang sabi ni Hope at kumapit sa kamay ng lalaki. Nataranta naman si Ali at mabilis na binuhat ang babae papalabas ng opisina. Naging mabilis ang paggalaw ni Ali at itinakbo niya kaagad ang babae sa pinakamalapit na ospital, kung saan siya ginamot. Kabadong-kabado pa rin si Ali habang sinecheck ng mga doktor ang kalagayan ng babae. Hindi siya kumalma hanggat hindi niya nakakausap ang doktor at sinabing hindi na niya kailangan pang mag-alala. "Hope, bakit hindi mo sinabing allergic ka sa peanut butter?" Nababahalang tanong ni Ali. "Hindi ko kasi alam na may peanut butter pala yung kare-kare. Sorry kung nag-alala ka." Nahihiyang pag-amin ni Hope. Hinaplos lang ni Ali ang buhok niya. "It's okay, Hope. Please, don't make me worry like that again. You scared me." Hindi na sumagot si Hope at nanatiling nakahiga. Makalipas ng halos 1 oras ay pinalabas na rin siya. "Babalik pa ba tayo sa office ko o ihahatid na kita sa uuwian mo?" Tanong ni Ali habang nakasakay sa kotse. "Hindi ko pa kasi tapos yung trabaho ko. Nakakahiya naman kung first day ko pa lang ay pumapaya na ako." "Maiintindihan ko kung gusto mo munang magpahinga. You know what? Sa Lunes ka na lang pumasok. Ihahatid na kita." Pagpupumilit ni Ali. Mabilis na umiling si Hope. "Hindi pwede. Kaya ako nga inagahang pumasok sa trabaho para makuha kong sweldo ko. Nakabudget na lang kasi ang pera ko at kakabayad ko lang rin sa renta ng bahay." Bumuntong hininga si Ali. "Kung ganun pala, ako muna ang bahala sa grocery mo this week. Bibigyan na rin kita ng pera." "Huy hala, wag na. Nakakahiya naman masyado. Ikaw na nga ang naargabyado ko. At saka, di ba may meeting ka pa ngayon?" Umiling si Ali. "I have a representative. Kaya niya yun at alam na rin niya ang gagawin." Nagmaneho si Ali papunta sa isang grocery store. Lihim na nagpapasalamat si Hope. Dahil nakasanayan na rin ang mga katulong nilang doon bumili ng pagkain, ngunit hindi pa rin siya nagpapahalata kay Ali tungkol rito. Meron pa ring parte sa kanya na nahihiya sa lalaki, lalo na nang maglagay ito ng bigas, karne at mga seafoods. Hinayaan na lang ito ni Hope dahil nakatatak na rin sa isip niyang wala siyang makakain kung pangungunahan pa siya ng hiya. Pagkatapos mamili, si Ali pa rin ang nagbuhat ng mga groceries pabalik sa kotse niya. Tinanong ng binata kung saan nakatira ang dalaga.
Malapit lang ito sa grocery store kung saan sila bumili, ngunit nasa loob pa ito na eskinita. Kaya hindi rin ganun kabilis mahanap. Nagulat si Hope nang pagbaba niya ay inabutan siya ni Ali ng 5,000. Para saan yan? Nagtatakang tanong niya. May 5 araw ka pa bago pumasok sa trabaho. Kasya naman siguro na sa'yo ang 5,000 sa mga araw na yon. Seryoso ba to? Hala, hindi naman kailangan ng lahat ng to. Ngumiti si Ali. Isipin mo na lang, it is my way to compensate, lalo na't napahama ka habang nagtatrabaho sa kumpanya ko. Gumaan naman kaagad ang pakiramdam ni Hope. Maraming salamat, Ali. Nakakatuwa naman to. Umalis na rin si Ali para bumalik sa trabaho. Habang nagmamaneho pabalik sa opisina niya ay hindi niya matanggal sa isip ang nararamdaman habang itinatakbo niya sa ospital ang babae. She seemed too genuine. Hindi ko siya kayang gamitin para sa sariling kagustuhan ko. Bulong ni Ali sa sarili. Ngunit wala pa rin siyang ibang maisip na paraan para tuluyang makuha ang mana mula sa kanyang ama. Na makabalik sa opisina natapos ang meeting, kinausap na lamang niya ang naging representative niya at diniscuss nila ang proposal ng mga kasosyo niya. Habang nagpapaliwanag ang tauhan ni Ali, hindi mawala-wala sa isip niya ang mukha ni Hope. Sir? Tawag ng tauhan niya kaya nabalik sa realidad si Ali. Ha? What is it? Naguguluhang tanong niya. Sir, hindi ko po alam kung nagugustuhan niyo ang proposal na sinasabi ko o nasa ibang lugar ang isip niyo. Kumunot ang noo ni Ali. Ha? Bakit? Why do you say so? Kasi po sir, nakangiti po kayong mag-isa. Nakaramdam naman ng hiya si Ali. Inayos niya ang postura niya at saka tumikim. We will discuss this tomorrow. Medyo pagod ako kaya hindi ako makapag-isip ng maayos. Tumangulang ang kausap niya. Sige sir, pupuntahan ko na lang po kayo rito bukas. Thanks. Make sure to lock the glass door after you leave. Matutulog muna kasi ako. Nagpaalam na ang tauhan niya at saka umalis. Si Ali naman ay dumiretso sa maliit na silid tulugan niya. Nagtanggal muna siya ng damit dahil mas komportable siyang matulog sa ganoong paraan. Habang nakatitig sa kisame, naiisip na naman niya si Hope. Kinuha niya kaagad ang cellphone niya upang i-text ang dalaga. Hey, this is Ali. Okay ka na ba? Pag-text niya sa dalaga. Kaagad namang nakareply si Hope. Oo. Salamat nga pala sa grocery na binili mo. Nagluto na lang ako ng panibagong pagkain dahil hindi ko na naman masyadong nakain yung binili mong kare-kare. Really sorry about that. Medyo natagalan bago nakapag-reply si Hope. Ayos lang yon. Ano ka ba? Hindi na ulit nag-reply si Ali pagkatapos nun at natulog na lang siya. Kinabukasan, naisipan niyang bisitahin si Hope. Maaga pa yun at hindi pa sumisikat ang araw ay nasa apartment na ni Hope ang lalaki. Nagulat pa si Hope, lalo na nang makitang naka-t-shirt at jogging pants lang ang lalaki. Ang aga mo namang bumisita. Nakangiting bati niya. Just making sure you're okay. Tumango si Hope. Naglagay na ako ng soothing cream kagabi para mabawasan yung iritasyon. Ayos naman ang naging tulog ko. Nga pala, kumain ka na? Umiling si Ali. As soon as I woke up, naligo na ako at bumisita dito. Gusto mo bang ipagluto kita? Tumango naman si Ali. Oh, so what's for breakfast? Nagluto ako ng adobong manok kagabi at may natira. Hinimay-himay ko siya at gumawa ko ngayon ng adobo fried rice. Ayos lang ba yun sa'yo? Nakangiting tumango si Ali. Sige, I would love that, Hope. Naiwan ang lalaki sa sala. Iginala niya ang paningin niya sa maliit na apartment ng dalaga. Nang hindi pa nakontento ay sumunod pa ito sa kusina. Dahil nasimulan na rin ni Hope ang pagluluto, naamoy kaagad ni Ali ang mabangong aroma ng pagkain. Wow, that smells so good. Bati niya sa dalaga. Salamat. Mabilis lang to. Maupo ka na. Where are your plates and utensils? Tanong ng lalaki. Tinuro naman ni Hope ang maliit na drawer. Nasa ibabaw ang mga pinggan at nasa loob mismo ng drawer ang mga kutsara at tinidor. Nagtungo doon si Ali. At siya na nga ang nag-ayos ng lamesa. Nakakahiya naman kung uupo lang ako. Saad niya. Ayos lang, ano ka ba? Bisita ka rito eh. Pagkatapos magluto ni Hope, nagsandok na kaagad siya ng pagkain nila. Sinamahan na rin niya ang pagkain ng kape at itlog.
Kinakabahan pa siya dahil baka hindi magustuhan ni Ali ang luto niya. This is so good, Hope. Masiglang saad ni Ali pagkatapos ng unang subo niya. Where did you learn to cook like this? Naiilang natawa ni Hope. Sarili ko lang. Hindi naman ako malapit sa mga magulang ko para magpaturo. My God, you would be a great wife. Biglang bulalas ni Ali. Naalala naman ni Hope ang itsura ni Don Juan kaya napangiwi siya. Mabuti na lang at hindi natuloy ang kasal ko. Kasal? Pagmamaang-maanga ni Ali. May boyfriend ka na ba, Hope? Umiling ang dalaga. Basta. Ang masasabi ko lang, munti ka na akong maikasal sa pangit na yun. Mabuti na lang at nakapagmuni-muni pa ako. Sa hindi malamang dahilan, hindi magawang magalit ni Ali kahit na alam niyang kasal nilang dalawang tinutukoy ni Hope. Natatawa pa siya sa pagniwi nito at halatang pagkadisgusto ng dalaga. Doon ay nasiguro na rin ng lalaki na si Don Juan na ang nakita ni Hope noong araw ng kasal nila. Kung ako ba magiging asawa mo, matutuwa ka kaya? Biglang tanong ni Ali, kaya nabilaukan si Hope. Ha? Anong sinasabi mo, Ali? Napabuntong hininga si Ali. Tinimbang niya muna ang sitwasyon nilang dalawa. Ayaw na niyang patagalin ang pagtatago ng katotohanan dahil natatakot na rin siya sa mga nararamdaman niya. Pwede ba tayong lumabas mamaya? Bigla ang tanong ni Ali. Lalabas? Saan? At bakit? Hindi masabi ni Ali ang totoong dahilan. Gusto ko lang. Pumayag na lang si Hope sa pakiusap ng amo. Napagkasunduan nilang susunduin na lang ni Ali ang dalaga bago lumubog ang araw. Hindi na nagpakita si Ali sa kanya buong araw. Nang mapansin ni Hope na malapit ng dumilim, nagpalit na siya kaagad ng bestida at nag-ayos na ng mukha. Hindi rin nagtagal nang dumating si Ali. Nakaayos ang buhok nito at nakasuot ng pormal. Saan tayo pupunta? Tanong ni Hope nang makasakay na sila ng kotse ng lalaki. Just trust me, okay? Kahit na nagtataka si Hope sa inasta ng lalaki, hinayaan na lang niya ito. Nakatingin sa labas ng kotse si Hope dahil hindi rin nagsasalita si Ali. Napansin niyang papunta sila sa isang pamilyar na lugar, isang Italian restaurant na palaging pinupuntahan ng mga magulang niya. Hindi nga siya nagkamali at doon din sila tumigil. Tinitigan niya si Ali na diretso lamang ang tingin. Dito ba tayo? Tanong ni Hope. Tumango naman si Ali. Yes, dito tayo magde-dinner. Kinakabahan si Hope dahil pakiramdam niya ay lumiliit ang mundo niya. Hindi pa siya handang bumalik sa dating buhay niya bago naglayas. Pero dahil kay Ali ay unti-unti niyang nababalikan ang mga ito kahit hindi sinasadya. Narinig ni Hope na merong isang floor na naka-reserve lamang para kay Ali, kaya mas nagtaka si Hope kung bakit siya ang kasama ng lalaki. Hindi na lang sinabi ni Hope ang mga observations niya dahil hindi rin nagsasalita si Ali. Nang makarating sila sa ipinareserve ni Ali, pakiramdam ni Hope ay nanlambot ang mga buto sa tuhod niya at parang nawawalan siya ng balanse. Bumungad doon ang mga magulang niya. Nakangiti ang ina niya at prenteng nakaupo ang ama niya. Tumingin siya kay Ali at sakto namang sinalubong ng binata ang tingin ni Hope. Ali, anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Nanginginig ang boses niya. Tumayo ang ina niya at lumapit rito. Inalalayan niya si Hope upang makaupo. Nanggaling si Ali sa bahay kanina. And he invited us for dinner. Tumingin si Hope kay Ali. Kilala mo ang mga magulang ko? Ali, kilala mo ba ako? Bumuntong hininga si Ali at tumango. Hope, I am your groom. I mean, I was supposed to be your groom. Napahinga ng malalim si Hope. Bakit? Akala ko, yung matandang pangit ang pakakasalan ko. Kumunot naman ang noo ng ina niya. Anak, that was Don Juan. Magkasabay ang kasal ninyo dahil nagmamadali ka mo noong pinano namin. Napasabunot si Hope sa buhok. I ran away for nothing? If I was ugly, hindi mo rin ba ako papakasalan? Tanong ni Ali. Hindi rin kaagad nakapagsalita si Hope sa sinabi ng lalaki. Hindi ba't mas maganda kung kinilala muna natin ang isa't isa bago mo ko tinakbuhan, Hope?
Sinalubong ni Hope ang tingin niya. Ali, huwag ka na ring magpanggap. Alam kong gusto mo lang akong pakasalan para sa mana mo. Kaya ba mabait ka sa akin? Gusto mo bang kunin ang loob ko? Napahiyang yumuko ang lalaki. Well, that was my plan. Pero hindi ko kaya, Hope. You were too kind to be treated that way. Hindi ko na rin kayang itago kaya sinabi ko na sa mga magulang mo. Pumingi naman si Hope sa ina niya. Sorry for running away, Mom. Ngumiti ang ina niya. Hindi ka rin dapat namin ipinagkasundo sa lalaking hindi mo pa kilala. Pero anak, ngayong kilala mo na si Ali, baka naman pwede mo na siyang pagbigyan sa kasal. Total, pumayag ka naman na noon. Mom, pwede po bang mag-usap muna kami ni Ali pagkatapos ng dinner? Tumango naman ang ina niya. Well, your dad and I will leave right after dinner, anak. Naging tahimik ang salo-salo nila. Nahuhuli ni Hope ang paminsan-minsang pagsulyap sa kanya ni Ali, ngunit hindi na lang niya pinapansin ito. Kagaya ng napag-usapan, umalis din ang mga magulang ng babae pagkatapos nilang kumain. Naiwan ang dalawa nang sila lang. Hinihintay ni Hope ang paliwanag ng lalaki ngunit tumayo ito. This is not the right place to talk. Sabi ni Ali bago ilahad ang kamay kay Hope. Let's go somewhere else. Tumango naman si Hope. Wala din naman kasi siyang magagawa kung ayaw ng lalaki na doon makipag-usap. Dinala siya ni Ali sa isang tahimik na parke at naupo sila sa isang bakanteng bangko. Hope, are you mad at me? Tanong ni Ali. Naiinis? Siguro. Sa totoo lang, Ali, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Gusto ko lang na marinig ang paliwanag mo. Tumango si Ali. I was in a business conference with your father. We had a little talk at nakwento ka niya sa akin. I was looking for a wife dahil kailangan ko lang makuha ang business ni Daddy. And his only condition was for me to get married. I proposed my offer to your dad. Actually, pumunta ako sa bahay niyo to personally talk to them a week bago ka umuwi. Everything was so rushed, Hope. Pumayag si Don Juan na sa parehong araw din tayo ikasal. Pagkatapos ng seremonya nila, kaya halos magkasabay lang yun. I was late to our wedding, kaya siguro si Don Juan ang nakita mo. Alam mo ba kung anong naramdaman ko nung akala ko sa kanya ako magpapakasal? Ngayong alam mo na hindi siya. Natatakot na akong ayain ka sa kasal. Natatawang bulong ni Ali. Ha? Bakit naman? Ayaw mo ba sa akin? It's not that, Hope. Noong mga nakaraang araw kasi, parang mapabaliw na ako. Palagi kitang naiisip. Hindi ako mapakali kapag hindi ko nakikita ang picture mo. Nung tinakbo kita sa ospital, hindi ko maintindihan ng takot ko. I've never been that scared in my life before. Napapatanong na nga lang ako kung ano ba tong ginagawa mo sa sistema ko. Kumunot ang noo ni Hope. Ali, is this an indirect confession? Matagal na nag-isip si Ali. I don't know. Are you falling in love? Napasabunot ang lalaki sa sarili. Hindi rin niya maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari sa buhay niya. Bakit hindi natin subukan? Biglang tanong ni Hope kaya napatingin sa kanyang lalaki. Try what? Let's try living together. Kung nag-click tayo, bakit hindi tayo magpakasal, 'di ba? What if it doesn't work? Then let's continue with our lives. Ganun lang yun. Tumango ang lalaki. That might actually work. Sumilay ang ngiti sa labi ni Hope. I ran away from home just to propose to my supposed groom. Natatawang sambit niya. Gumaan ang loob ni Ali na makita ang ngiti ni Hope. Nakahinga siya ng maluwag at kalaunay nakangiti na rin. Hinatid niya muna si Hope sa apartment niya at saka doon nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay tinulungan ni Ali ang dalaga upang maghakot ng gamit at ilipat sa mismong bahay ni Ali. Nagulat pa nga ang mga magulang ng dalaga nang malaman ang naging desisyon ng mga anak, ngunit hindi rin sila tumutol.
Paano pala ang setup natin? Mom said we could talk about it. Tanong ni Hope habang nag-aayos ng mga damit niya sa walk-in closet nila. About that? Papayag naman ako kung gusto mong maghanap ng trabaho. If you want to be independent, kung gusto mo namang dumito muna sa bahay, I can always provide your wants and needs. Nag-isip muna si Hope. Siguro each other day ako pupunta sa office mo. May plan kasi is magbabakasyon dapat ako dito bago maghanap ng trabaho sa abroad. But then, this happened. Oo nga pala. Ang sabi ng daddy mo, may degree ka sa business. Proud na tumango si Hope. Kung gusto mo naman, aalalay ako sa'yo. Kaya ko rin yun. Medyo may alam na rin ako dahil naturuan na rin ako ng iilang bagay ni daddy. Well, I would love that. Yumakap si Alice sa likuran ng dalaga. Anong ginagawa mo? Well, for some reason, gusto lang kitang yakapin. Natawa si Hope sa inasta ng lalaki. You know what? Sana hindi ka lang sa simula ganyan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ali. Living with you doesn't seem so bad kapag ganito ka. I feel like magkakasundo talaga tayo eh. I will do my best to be good to you. Sagot naman ni Ali. Hindi man ako magiging perfect, pero gagawin ko ang lahat para sa kapakanan nating dalawa, Hope. Umikot si Hope at niyakap ang lieg ng lalaki. Napatitig siya rito. I trust you, Ali. Sana wag mong sisirain ang tiwala ko sa'yo. Niyakap lamang siya pabalik ni Ali. Dahil maaga silang natapos sa pag-aayos, sumama si Hope sa trabaho ni Ali. Nagulat pa ang maraming empleyado dahil kamakailan lamang ay bali-balita ang pagtakbo ni Ali sa ospital. Ang alam din nila ay janitress si Hope. Kaya nagtataka ang lahat dahil nakaangkla ang mga kamay niya sa boss nila. Good morning, sir. Bati ni siya, na late na naman. You're late. Inis na sabi ni Ali. Coffee at sandwich po, sir. Nakangiting tanong ni siya dahil iyon ang madalas na utos sa kanya. No need. Ginawa na ako ni Hope sa bahay. Ngumisisit siya. Sir, usap-usapan pala kayong dalawa sa mga tao sa labas. Ang sweet niyo raw pong pumasok. Siya, that is seriously none of your business. Tumawa lang si Cha. Sir, sa ating dalawa, kayo lang po ang businessman. Umirap sa hangin si Ali at saka nagtungo sa maliit na library kung saan nakatambay si Hope. Umupo siya sa tabi ng dalaga at niyakap ito. Hindi ka ba naboboard? Tanong ng lalaki. Umiling naman si Hope. Ang ganda pala ng mga libro mo dito, no? Akala ko kapareho lang ng mga libro ko noon sa London. Mas updated pala tong sayo. Actually, marami pa tayong ganyan sa library sa bahay. Pinapalitan ko sila annually eh. Sumandal si Hope sa dibdib ng lalaki. Bakit mo sinabi? Mamaya hindi na ako sasama sa'yo. I love reading books eh. Just do what you love, sweetheart. Uuwi pa rin naman ako palagi sa'yo. Malambing na sabi ni Ali. Bukas, maiiwan na ako para may tao sa bahay. Okay lang ba yon? Tumango si Ali. Is it okay if magluto ka ng lunch? Gusto ko yung mga luto mo eh. Mas maganda nga yun. Kung gusto mo, ipagluto kita ng baon mo. I would love that. Bulong ni Ali. Lumipas pa nga ang ilang buwan at naging maayos ang pagsasama ng dalawa. Mas lalong lumalim ang nararamdaman nila sa isa't isa. Para kay Ali, hindi mahirap mahalin si Hope. At dahil sa taglay ng kabaitan, mas ginusto na lang ni Hope na magpadala sa damdamin niya para sa lalaki. Natuwa ang mga magulang ni Hope, lalo na makita nilang nagkakasundo ang dalawa. Makalipas ang eksaktong 6 na buwan, magbuhat lang sila ay magsama. Plinano na ni Ali ang isang sorpresang hindi matatanggihan ni Hope. Nagsimula ang araw na magkunwari ang lalaki hindi niya pinapansin ng babae. Maagang umalis si Ali para sa sorpresa niya. Naiwan niya ang cellphone niya sa bahay nila kaya walang ibang paraan para makontak siya ng babae. Early dinner ang binalak niya kaya kahit nahihirapan siyang hindi umuwi sa babae, ay nagtiis na lang siya. Bumili siya ng bouquet at nirentahan ng isang pavilion na may malaking hardin. Umuwi siya at natagpuan niyang humihikbi sa kwarto nila si Hope. Lakad-takbo ang ginawa niya para malapitan ng babae. Nang makalapit, umiwas pa si Hope sa kanya. Umuwi ka pa.
Pasinghal na sambit ni Hope habang sumisinghot. Hey, I'm sorry. Malambing na tugon naman ni Ali. Alam mo bang maghapon kitang hinahanap? Wala ka raw sa trabaho mo, sabi ni Cha. Hindi rin kita makontak dahil iniwan mo dito yung cellphone mo. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa akin kaya ka umalis nang walang paalam? Nanlambot ang ekspresyon ni Ali. Ramdam niya ang hinanakit ng dalaga sa bawat pagbitiw ng salita. Niyakap niya si Hope at hindi naman ito nagpumiglas. Hey, I'm sorry, okay? I was out dahil may sorpresa sana ako sa'yo. Tumingin naman sa kanya si Hope. Talaga? Bakit naman? Sumilay ang ngiti sa labi ni Ali. Happy 6 months of living together. Kumunot ang noo ni Hope. Ano ka ba? Nag-alala ako sa'yo eh. Tumawa si Ali at pinanggigilan ng pisngi ng dalaga. You're so cute. Sige na, magpalit ka na. I promise you will love the surprise. Hindi na rin nagreklamo pa si Hope. Mabilis niyang sinunod ang sinabi ni Ali. Wala pang kalahating oras ay nakahanda na siya. Umalis rin kaagad ang dalawa. Halos magningning ang mga mata ni Hope na makita ang magagandang bulaklak at ang pavilion na may lamesang pandalawahan. Para sa atin lang to, Ali? Tanong ng dalaga. Yep, sagot naman ng lalaki. Maganda ba? Sobra. Napangiti si Ali dahil sa naging reaksyon niya. Bago sila kumain, may bandang tumutugtog at isinayaw ni Ali ang dalaga. Titig na titig si Ali kay Hope. Parang ayaw niyang mawala ito sa kanya. Hindi pa nagsawa, niyakap pa niya ito habang nagsasayaw sila. Hope, tawag niya rito. Ano yun? Tugon ng dalaga. Masaya ka ba sa buhay natin? Masaya ka ba sa bahay? Oo naman. Bakit mo natanong? Wala. Bulong ni Ali. Nang mapagod kakasayaw, naupo ang dalawa. Doon, ibinigay ni Ali ang bouquet na binili niya para sa dalaga. Meron pa itong kasamang libro. Nagningning ang mga mata ng dalaga nang makita ito. Ang ganda! Masayang saad ni Hope. Inakala niyang isa itong normal na libro. Ngunit nang buklatin niya ito, lumandas ang isang magarang singsing. Ali? Nagtatakang saad niya at tumingin sa lalaki. Anong ibig sabihin nito? Kinuha ni Ali ang singsing. Tumayo siya at hinila niya rin si Hope patayo. Kalaunan ay lumuhod siya. Napatakip naman si Hope ng bibig. Dati ay sa mga teleserye lamang niya ito nakikita. Ali, anong... Hope, noong mga nakaraang buwan, ang naging pinakamasayang pagkakataon sa buhay ko. Hindi pa rin ako makapaniwalang nandito ka at magkasama tayo. Ginusto ko lang noon na magpakasal para makuha ko ang mana ko. Pero ngayon, gusto kitang pakasalan dahil gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto kitang dalhin sa simbahan at ipangako mismo sa tahanan ng Diyos na mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Tatanggapin mo ba ang alok ko, Hope? Will you finally be my wife? Unti-unti namang tumango si Hope. Napatayo si Ali sa tuwa. Talaga? Tanong ng lalaki. Naiiyak namang tumango ulit si Hope. Oo, Ali. Noong tinakbuhan kita sa mismong araw ng kasal natin, aaminin kong may takot ako sa magiging buhay ko kung sakaling ang nagpakasal ako sa lalaking hindi ko naman kilala. I just want to let you know that I have no regrets. At alam ko rin wala akong pagsisisihan ngayong papakasalan na talaga kita. Sa sobrang tuwa ay nangkiniali ang labi ng dalaga. Binuhat pa niya ito at inikot-ikot sa ere. I love you so much, Hope. Bulong ng lalaki. Mahal din kita, Ali. Mahal na mahal kita. Wala nang pinalampas na pagkakataon ng dalawa dahil magkasama sila sa pagpaplano na ilatag ng maayos ang kasal nila. Makalipas ang 4 na linggo, ikinasal na rin ang dalawa sa simbahan kung saan sila dapat ikakasal. Ang gwapo pala ng groom ko. Pabirong saad ni Hope habang nagmamaneho si Ali papunta sa reception. Well, matagal na sana tayong kasal kung hindi ka naglayas. Pabiro namang litanya ni Ali. Baka hindi na lang tayo mag-asawa ngayon kung sakali. Ha? Naguguluhang tanong ni Hope. Malay mo, baka may anak na tayo. Nakangising saad ni Ali. Hindi na naman napigilan ni Hope ang sarili.
Malay mo. Hindi niya itinuloy ang sinasabi niya, kaya naman kinulit-kulit siya ni Ali. Hindi na sinabi ni Hope ang dahilan niya kung bakit sinabi niya yun. Ngunit ang totoo, ng mga panahong yon ay pinagbubuntis ng dalaga ang panganay nilang anak na si Ella. Naging maayos ang buhay mag-asawa ng dalawa. Wala silang pagsisisi kahit na minamadali nilang pagpapakasal. Laking pagpapasalamat ng mag-asawa sa mga nangyari sa kanila. Pagkalipas ng 6 pang taon, meron ng 3 anak ang dalawa. Si Ella ang panganay nila na kamukhang-kamukha ni Hope at ang 2 lalaki na sina Israel at Ivan na kamukhang-kamukha ng ama ngunit kaugali ng ina. Lumipat sila sa mas malaking bahay at nakuha na rin ni Ali ang pinaka-inaasam na mana mula sa kanyang ama. Lumipat na rin sa ibang bansa ang mga magulang ni Hope kaya siya ang nag-asikaso sa naiwan nilang negosyo. Palaging busy ang dalawa sa mga sari-sarili nilang trabaho pero sinisiguro nilang naaalagaan ng maayos ang mga anak nila. May mga sariling yaya ang mga ito na palaging sumasama sa mag-asawa dahil ayaw nilang nalalayo ang mga anak nila. Si Ali naman, hindi sa pumalyang ipakita ang pagmamahal niya sa asawa. Mayat-maya niya itong binibilhan ng regalo o di kaya ay dinidate para hindi magsawa ang misis niya. Maging si Hope ay naging hands-on na ina at asawa sa pamilya. Maaga siyang gumigising upang ipagluto ang asawa at mga anak, lalo na si Ella na nagsimula nang pumapasok sa eskwela. Maraming nagsasabi sa kanya na kumuha na lang ng maraming tauhan upang mas maging hayahay ang buhay niya. Ngunit para kay Hope, wala nang makapapantay sa saya kapag nakikita niyang masaya ang pamilya niya sa mga pagkaing pinaghirapan niya. Hindi naman mawawala sa buhay ang pagkakaroon ng away. Ang pinakamalalang away nila ay yung tungkol sa palaging pagbili ni Ali ng mga mamahaling bagay para sa mga anak nila. Noong mga panahong yun kasi, masyado pang bata ang mga anak nila at palagi nilang nasisira ang mga binibili ng ama. Nanghihinayang kasi si Hope sa perang nasasayang, lalo na at may nabibili namang mas mura. Ngunit hindi nakinig sa kanya si Ali kaya inaway siya ng asawa. Pinaintindi ni Hope ang punto niya kaya nagmula noon hindi na masyadong nagwawaldas ng malaking pera si Ali. Lalo na kapag walang permiso mula kay Hope. Dahil rin dito binansagang under the saya si Ali sa opisina. Nangunguna sa pang-aasar si Cha, ngunit hindi na siya magawang sungita ni Ali dahil isa yon sa mga bagay na ayaw ni Hope, ang nakikitang masungit ang asawa. Hope, saan tayo for our 7th anniversary? Tanong ni Ali. Isang araw habang tinutulungan ng asawa na maglaba. Siya ang nagkukusot ng mga damit nila. I was planning to go back to London sana. Gusto ko lang bumisita doon. Tumango si Ali. Isasama pa rin ba natin ang mga bata? Ngumiti nang nakakaloko si Hope. Iwan natin sila kina mom and dad, tapos mamamasyal tayo. Ngumisi pabalik si Ali. It looks like baby number 4 it's on the way. Hinampas ni Hope ang balikat ng asawa. Huy, ano ba yung iniisip mo? Gusto ko lang namang ma-enjoy yun kasama ka. Well, sa tingin ko, alam kong ibig sabihin mo sa enjoy na yan. Yan din ang sinabi mo nung kay Israel at Ivan noon. Namula ang mukha ni Hope. Kahit kasi matagal na silang kasalang asawa, nahihiya pa rin siya pagdating sa mga ganong bagay. Oh, bakit namumula ka? May 3 anak na tayo, uy. Matagal na rin tayong kasal. Inis na hinampas ni Hope ang asawa. Bahala ka nga dyan. Maglaba ka mag-isa mo. Umalakhak na lang si Ali habang naglalakad paalis ang asawa. Wala na rin siyang nagawa kundi sundin ang utos nito. Pagkatapos maglaba ay sinundan naman ni Ali ang kanyang asawa sa kwarto. Hi, misis ko. Malokong sambit ni Ali, tsaka humiga sa tabi ng asawa. Baka gusto mong i-advance na lang natin ang gagawin natin sa London. Inis na bumaling sa kanya si Hope. Ali, itigil mo yan. Hindi nakinig si Ali at hinalikan ng likod ng asawa. Sa labas ka matutulog. Pananakot ni Hope at kaagad namang lumayo si Ali. Nakasimangot pa ito na parang nagtatampo. Grabe, parang hindi mo na ako mahal yan. Kunwaring nagtatampong saad ni Ali at saka bumaling sa kabila. Hindi muna sa pinansin ni Hope, ngunit makalipas ang ilang minutong pananahimik, hindi rin natiis ni Hope ang asawa. Bumangon siya at sumiksik sa katawan ni Ali. Nagbibiro lang naman ako. Ito naman, masyado ka kasing seryoso sa buhay. Natatawang sambit niya. Mahal mo ba ako? Paglalambing ni Ali kaya mas natawa pa si Hope. Para kang bata. Pero oo naman,
Hindi nababawasan ang pagmamahal ko sa'yo, Ali. Nadadagdagan pa nga araw-araw eh. Ngumiti rin si Ali. I love you too, Hope. You made my life better. Kahit na tinakbuhan kita noon, natatawang tumango si Ali. Kahit ilang beses ka pang tumakbo, misis ko, hahabulin kita. Makarating man tayo sa dulo ng mundo. Asus, ang daming alam. Seryoso nga, mukhang nagtatampo namang sambit ni Hope. Kung ganon, sisimula na ba nating mag-enjoy? Humalakhak si Hope at hinayaan ang asawang gawin kung anong gusto niya. Ngunit sa di inaasahan, bigla na lamang nilang narinig ang service ng mga bata. Kaagad na sumimangot si Ali habang hindi matigil ang paghalakhak ni Hope. Pagkakataon na talagang nagsasabing hindi itong tamang oras para dyan. Pagbibiro niya at mas lalong sumama ang timplan ng mukha ni Ali. Grabe, kawawa ako. Nakakaawang tao naman ako. Pagmamaktol ng lalaki, tumayo si Hope at hinalikan ng asawa sa labi. Halika na, andyan na ang mga bata. We will just do what you want tonight. Nagpahabol pa siya ng kindat, kaya mas nagliwanag ang mga mata ng asawa. Yes, mahal mo pa talaga ako, misis ko. Tumatawang umiling na lang si Hope, habang nakaakbay ang asawa niya sa kanya para salubungin ang mga anak nila. Minsan talaga ay naguguluhan na rin siya sa inaasta ng asawa. Minsan ay hindi siya sigurado kung matino pa ba ito o kung may kung ano bang nangyari sa kanya. Ang tanging nasisiguro na lang ni Hope ay mahal na mahal siya ni Ali at mahal na mahal niya rin ang lalaki. Wala siyang pagsisising tinanggap niya ang alok ng lalaki kahit na noong una ay tinakbuhan niya pa ito. Ang mahalaga, sa huli, si Ali pa rin ang lalaking makakasama niya sa panghabang buhay. Wakas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Kaya shout out po tayo. Hi po kay Ma'am Jessica Rose from Jordan, Tita Neva Fajardo from New York, Rona Basero from Kuwait, Jennifer Bilo from Jordan, Rods Orpilia from Hong Kong, at Jamila Carion. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan, si Dear Siren.